magte-testimony po. Amen. Sa lahat ng mga nangyari sa akin. Ang aking po is 5 God promises when you are hurt. When you are hurt. Yeah. Pwede ba mag-lecture lang? Ano po natin, Kikilig na lang. basahin po natin ang Bible sa Psalm 34, verse 18. Basahin po natin ng Nako, masarap. sabay-sabay po. Psalms 34, verse 8. Nako, Napili ko po itong tong 5 verses na ito kasi bali naramdaman ko po sa personal na buhay ko. Amen. Psalm 34 verse 18. Psalms 34:18. Siping talaga ka. Ay, ito yung ibang po. Ay, ito pala tingnan. Ito po rin yung buwalay itong Psalms 34:18. kasi masyado yung ay. Okay na po. Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready po. Basahin po natin ng sabay-sabay. The Lord is nigh unto them that are of broken heart, and silence contrite spirit. The Lord is nigh unto them that are broken heart. Ibig ko sabihin ng nigh is malapit po. Malapit sa atin, ang Diyos sa atin. Sa mga may durog na, malapit ang Diyos sa atin sa may mga durog na puso. Kapag ikaw ay nasasaktan, nagdadalamhati, o pinapasan ng matinding kalungkutan sa buhay, hindi ka pinapabayaan ng Diyos sa halip na lumayo po siya sa atin, ay lalo pa po siya lumalapit sa atin upang magbigay ng kanyang pasensya at alib. Sa ating buhay po, marami po tayong mga pagsubok na nararanasan, mga problema. Pero ang good news po, si Lord po ay, kung kailan po tayo na kakaroon ng problema, kung kailan po tayo nanghihina, lalo po siya lumalapit sa atin. Hindi po niya tayo pinapabayaan, kundi ginagabayan niya po tayo. And sabit sucks as the contrite spirit. At iniligtas ang may nadurog sa espiritu ang medyo nagaan nga. Nasabit sucks as the contrite spirit. At iniligtas ang may nadurog na espiritu. Ang contrite spirit po ay ang contrite spirit po ay tumutukoy sa pusong nagpapakumbaba, nagsisisi, at umaamin ng kahinaan sa harap ng Diyos. Iniligtas po at pinapanumbalik niya ang mga taong nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok. Pagka may mga problema po tayo, wala po tayong ibang maaasahan kundi si Lord lang. Imbes na yung mga sarili po nating mga desisyon or sarili nating wag po natin yan, kundi humingi po tayo ng guide sa Kanya kung paano po natin mariresolbahan ang mga problema nito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Kanya. Halimbawa po, pagka nagkaroon po tayong problema, wag po si kumpare ang ating hihingi ng tulong. At wag po tayong, yung iba nag-aano po ng naglalasing para lang mawala yung problema. Inom, pagka nalasing na, magmamaoy, tapos makikipag-ahaway. Buti na lang kung mabubugbog mo lang yung kumpare mo, paano kung naano mo pa yung ulo niya. Tapos kinabukasan, pag-gising nyo, masakit daw ang ulo niya, hindi niya alam ang nangyari. Tapos sabi ng asawa, ay, naano mo
nangyari na nabasag mo yung ulo. Nandun ngayon sa ospital, imbes na po na yung problema natin, na-solve natin. Dahil hindi po tayo nag-ano kay God. Akala natin pag nagsing tayo mawawala. Hindi po tayo. Kung bagay yung sarili lang natin na ano natin pinaniriwaan yung ating sariling ano. Kailangan po lagi po tayo nagpapagay sa Kanya. Sensyahan niyo na po kung medyo kinakabahan ako. Ilang po. Preach on, sister. Preach on. Ang second po na promise ni God is God heals our emotional pain. Amen. Buksan po natin yung ating Bible sa Psalm 147 verse 3. Pain. 47, verse 3. Okay na po. 147. Verse 3. Okay na po. Amen. Amen. Hihilit. Sabay-sabay po tayo. Hihilit. Healeth The broken heart and bindeth up their wounds. Hihilit the broken hearts. Pinapagaling niya po ang mga durog na puso at tumutukoy sa emosyonal at spiritual na sakit. Kapag ikaw ay nasaktan, nawalan ng mahal sa buhay, nabigo o dumaranas ng matinding kalungkutan, ang Diyos ang nagbibigay ng lunas at kapayapaan sa ating kalooban. Yan nga po. Kapag po tayo malungkot, tayo nasasaktan, si Diyos po ang Diyos lang po magbibigay sa atin ng kapayapaan. Minsan inaaliw po niya tayo sa pamamagitan ng pag-aano po natin sa Kanya. Yun po. Tapos and we binded up their wounds. At tinatalin niya ang kanilang mga sugat, ang ating mga sugat. Si Jesus po para isang mabait na doktor, para po siyang manggagamot na maingat na nililinisan niya po at pinabalot ang mga sugat upang ito'y gumaling. Ipinapakita po niya na personal na malapit ang pag-aalaga ng Diyos sa bawat kirot na nararanasan natin. Ang Diyos ang nararanasan natin. Malapit ang Diyos sa mga nahihirapan. Hindi binabalwala ng Diyos ang inyong luha at sakit. Wala pong sugat o bigati na masyadong mabigat para sa Kanya. Kaya niya pong buuin uli ang nadurog ng ating puso. Amen. Ang third po is God give you strength. Sa Isaiah naman po, Isaiah 41 verse 10. Okay na po. Ready po? Fear not, I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear not, for I am with thee. Huwag po tayong matakot sapagkat ako ay sumasayo, sabi po ng Diyos. Pinapaalala ng Diyos na hindi po tayo nag-iisa. Ano man ang ating pinagdadaanan, narito po siya para samahan tayo araw at gabi. Be not dismayed po. Ibig sabihin, huwag kang mangamba o mawalan ng pag-asa sapagkat ako ang iyong Diyos.
Ang dismayed ay tumutukoy po sa pagkabalisa o pagpanik kapag tinitignan ang mabibigat na sitwasyon po natin. Sinasabi dito na siya ang iyong personal na Diyos na may kontrol sa lahat. Nga po, di ba, siya po may control po siya, si Diyos po ang may control sa ating lahat. Kaya, i-ano lang po, huwag po tayong matakot sa mga pagsubok. Inaano po niya tayo, hindi niya po tayo pababayaan. I will strengthen thee and I will help thee. Palalakasin kita o tutulungan kita. Hindi lamang ikaw ang sasamahan ng Diyos. Bibigyan din niya tayo ng sapat na lakas at aktual na tulong sa oras na iyong kahinaan. Tapos po, yeah, with the right hand of my righteousness. Aalalayan po tayo ng ating Panginoon sa kanyang kanang kamay. Ang kanang kamay po, ibig sabihin ng kanang kamay po ng Diyos ay yung katwiran at sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan, katarungan at tagumpay. Nagliligtas at nag-aagapay sa iyo upang hindi po tayo tuluyang mamuhay. Amen. 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 Lang po, nawawala po siya. Amen. Amen. Nawala po siya. Ito po, ang second po is yung sa 2 Corinthians po, 12. God grace is enough for you, for your weakness. 2 Corinthians verse 12, chapter 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness.